Ikapitong kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin sila sa apat na bugok na sinabi ng ating bida na sino daw yung mga taong iyon. Na sinabi naman ni Master Jin Won na ang mga taong iyon daw ay gustong bumawi laban sa kanya. At naghahanap daw sila ng pagkakataong umatake. Dagdag pa niya na pero tila daw si Guaya Changma Gyeonghon na ang nag-ayos sa kanila para sa atin. Na nagulat ang ating bida na sinabi nito na si Guaya Changma Gyeonghon na sasali daw sa kompetisyon sa Goryangpyeong. Utang daw nila ang mga buhay nila sa dakilang taong yun ngayon? At pagtapos ay ibinigay na ni Master Jin Won ang painting sa ating bida na sinabi nito na hindi na daw niya kailangang alalahanin yan. Pero pwede daw ba siyang magtanong? Sino daw ba talaga ang gumawa ng pagpipainting na ito? Na masayang hawak ang painting ng ating bida na sinabi nito na ito. Misteryo rin daw sa kanya yung taong nagpinta nito. Bago daw umalis, sinabi sa kanila na siya daw ang sinulid ng Celestial Master. Na nagulat sa kanyang narinig si Master Jin Won na napasabi na ang sinabi daw ba niya talaga ay Celestial Master. At isang sinulid ng ganoong nilalang. Natumungo si Master Jin Won na sinabi pa niya na kaya daw pala nangyari yon. Naiintindihan na daw niya ngayon. Na sinabi pa ng ating bida kay Master Jin Won na alam daw ba niya kung sino yon. Magiging pasasalamat daw niya kung matulungan niya siyang malaman. Natumugon ito sa kanya at sinabi na bata. Alam daw ba niya ang tungkol sa Taoismo? Na sinabi ng ating bida na Taoism. Ang alam lang daw niya ito ay isang bagay na pinag-aaralan at tinutuklasan ng mga monghe. Na sinabi naman sa kanya ni Master Jin Won na naiintindihan daw niya. Pero ano man daw ang gusto niyang malaman tungkol sa painting. Sa totoo lang, kahit daw siya, hindi niya alam ang lahat pero ibabahagi daw niya sa kanya ang alam niya. At nagkwento ito na sinasabi na noong panahon ng tatlong kaharian ng Korea mula sa 57 bago ang pagsilang ni Kristo hanggang 668 pagkatapos ng pagsilang ni Kristo. At sinabi na siya ay isang tagasunod ng Taoismo at isang sorcerer. Si Zhang Ju daw ang namuno sa kilusang Way of Great Peace ng Taiping Dao sa Taoismo. Pero kasabay daw ng kilusang Way of Great Peace, may isa pang kilusang Taoista na tumataas ang kasikatan noong panahong iyon. At ito daw ay ang kilusang The Way of the Five Pecks of Rice ng Wudumi daw. Ang lalaking namuno daw sa kilusang The Way of the Five Pecks of Rice, na kilala rin bilang si Jiang Chunsa ng Celestial Master Jiang, ay si Zhang Ling. Na napanganga ang ating bida at sinabi na kung ang pangalan daw ng tao ay Jiang Chunsa, ibig sabihin. Na agad na tumugon si Master Jin Won na sinabi na tama. Ang Way of the Five Pecks of Rice ay kilala rin bilang Chunsa sect. Na sinabi pa ng ating bida na ang Celestial Master Thread daw ba na Saigs ang tinutukoy niya. Na sinabing muli ni Master Jin Won na tiyak daw na tumutukoy ito sa Chunsa sect at ang Way of the Five Pecks of Rice. Na tumingin ang ating bida sa painting na napasabi na Chunsa sect. Zhang Ling. Nakangiting sinabi pa ni Master Jin Won sa ating bida na ang mga aral daw sa martial arts ng Chunsa sect ay namatay kasama ng huling tagasunod ni Jiang Chunsa, at pagkatapos noon, ang mga aral ay ipinasang pasalita sa ilalim ng pamagat na Chunsa Do at ganun na lang ang kanilang pag-iral hanggang ngayon. Dagdag pa niya na isang kamangha-manghang tagumpay daw, na natutunan niya ang mga martial arts ng Chunsa sect na ngayon ay nawawala na. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na sino daw kaya sa tingin niya ang gumawa ng painting na ito. Napumikit si Master Jin Won na sinabi sa ating bida na tama. Iyon daw ay nananatiling misteryo pati na sa kanya. Na sinabi pa niya na maaari lamang daw nilang hulaan ang taong iyon ay isang nais magpasa ng mga aral ng Chunsa. Dagdag pa niya na ngayon ay naiintindihan daw niya kung paanong ang enerhiya ng katawan niya ay madaling sumipsip ng sa kanya. At ito daw ay dahil ang enerhiya na taglay niya ay siyang bumubuo sa ugat ng Taoismo at ang enerhiya ng Chunsa sect. Talagang nakakalito pa rin daw ito sa kanya. Natumingin na naman ang ating bida sa painting at sinabi na naman na Zhang Ling. Chunsa sect. Na nakatingin lang sa kanya si Master Jin Won na walang masabi. At pagkatapos ay nakangiti nitong sinabi sa kanyang isip na sobrang tinatablan daw siya ng tukso. Kung kukunin daw niya siya sa ilalim ng kanyang pangangalaga, sa hinaharap, magdadala daw siya ng karangalan sa Kunlun faction. Naamkikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa isip ni Master Jin Won na pero. Kung kukunin daw niya ang isang taong may kaalaman sa martial arts ng Chunsa. Tiyak na may mga tao daw na tututol. Iniling ang kanyang ulo.
At sinabi pa sa isip na ang kanyang kasakiman daw ay muling nanaig sa lahat ng iba pa. At kung nakatadhana daw ito sa hinaharap, isasaalang-alang daw niya ito muli. Sa ngayon, ang tanging maiaalok lamang daw niya ay ang kanyang munting tulong. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na bata, kung iisipin daw niya ang laban nila kanina, nakikita daw niya na mahusay siya sa espada. At sa pagpapakita ng kanyang enerhiya. Pero mukhang hindi pa daw niya natutunan ang tamang galaw ng mga paa. Na napasabi ang ating bida na ano daw ang footwork. Na napapikit si Master Jin Won na may pagkainis na sinabi niya na hindi man lang daw niya alam kung ano ang ibig sabihin ng footwork. Naiintindihan daw niya. Natumugon ang ating bida na sinabi nito, oo, hindi daw niya talaga alam kung ano ang footwork. Na napatapik sa muka si Master Jin Won na sinabi nito na natalo daw ba siya sa kamay ng isang taong hindi man lang alam kung ano ang ibig sabihin ng footwork. At pagkatapos ay iginalaw niya ang kanyang paa, habang sinasabi na ang footwork ay tumutukoy sa paraan ng paggalaw ng mga paa habang nakikipaglaban. Kasama rito ang lahat ng galaw tulad ng paglapit, pag-iwas, pag-ikot, at iba pa. Sinabi pa niya sa ating bida na ituturo daw niya sa kanya ang isa sa mga galaw na yon bilang pagpapakita ng kanyang pagsisisi. Na nagulat naman ang ating bida na napatingin kay Master Jin Won. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang bubong na ito na may nagsasalita na ano. Na sinabi pa ng babaeng ito na anong ibig daw niyang sabihin na kulang sila sa mga tao. Natumugon ang lalaki na sinabi nito na kung ayaw daw niyang matabunan kumpara sa ibang pamilyang marangal, dapat daw niyang pag-isipan ang impluwensya nila at suportahan sila sa pamamagitan ng mga tauhan. Sinabi pa nito na iniangat ang kamay na para daw dyan. Kailangan daw niyang magbigay sa kanila ng hindi bababa sa 50 mandirigma. Pero sa ngayon, hirap na hirap daw silang makalikom ng 30. Na napaisip ang babae na sinabi nito na mas mainam daw para sa kanila na magpakita ng matibay na paninindigan. At magpaskil daw siya ng mga paalala sa kanilang nayon at sa mga kalapit na bayan. Ibinuka ang kanyang mga kamay na sinabi pa nito na nakumukuha daw sila ng pansamantalang mga trabahador na ipapadala sa Seoul para magtrabaho. Dahil sa limitadong oras, kailangan daw mabilis ang pagkilos. Natumugon sa kanya ang lalaki na sinabi nito na pero hindi daw sila nangangailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan daw nila ay ang mga mandirigma. Nalumingon sa kanya si Yon na sinabi na Commander Jiang. Ang layunin daw ba nila ay makipaglaban? Natumugon ito na sinabi na hindi daw. Tumingin sa gilid habang nakayuko si Commander Jiang. Na sinabi pa ni Yon na kung ganoon, ang kailangan lang daw nila ay kumuha ng mga tao na mukhang mga mandirigma. At mabubuhay daw sila kung utusan nila ang mga manggagawa na magkunwaring mga mandirigma. At kung magmukha daw silang may malaking puwersa, walang magtatanim ng tapang na hamunin sila, at magiging maayos daw sila. Na nakapikit si Commander Jiang na sinabi niya na naintindihan daw niya. At kung ganoon, gagawin na daw niya ang iniutos niya. Na sinabi pa niyon sa kanyang isip na kung mayroon man kahit isang kapaki-pakinabang na tao sa mga manggagawa, magiging maayos daw ang lahat. Na lumipat ang eksena sa ating bida kung saan ito ay tutok sa panunood na ito ay pinagpapawisan. Pinagmamasdan pala ng ating bida ang ginagawang footwork ni Master Jin Won sa ibabaw ng malaking bato. Na ito ay makikita na mabilis na kumikilos. Na napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na hindi daw niya siya makita ng maayos. At wala daw siyang matutunan pag ganito. At pagkatapos ay naglabas siya ng enerhiya na sinabi pa niya na hindi daw pwede ito. Na nilagyan din ng ating bida ang kanyang mata upang mapanood niya ng malinaw ang ginagawang footwork ni Master Jin Won. Na ito ay malakas na ibinagsak ang kanyang paa sa malaking bato. Na napangiti ang ating bida na napasabi na ayos. Nakikita na daw niya ngayon ito ng maayos. Na sinabi pa niya habang makikita ang paa ni Master Jin Won na bagamat palaging malabo, kung magpo-focus daw siya at itututok ang kanyang enerhiya sa kanyang mga mata, makikita daw niya ito. Si Jin Won Mayong daw ay nagpe-perform ng divine at ethereal captivating movement footwork na kilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa Kunlun Sect. Na may nakakamanghang lakas itong magdulot ng malabong paningin at pagkuha ng atensyon ng mga manonood. Isa ito sa mga pinakamahirap na footwork na matutunan. Instingtibo na inihanda ni Wumon ang enerhiya ng celestial at divine swordsmanship patungo daw sa kanyang mga mata. At muntik nang magtagumpay sa pagtingin sa mga galaw ni Won Myung.
At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Master Jin Won na okay. Na-memorize na daw ba niya ng maayos? At iniwan daw niya ang kanyang mga bakas dito upang magamit daw niya bilang gabay sa hinaharap upang ma-memorize ang kanyang mga galaw. Na sinabi sa kanya ng ating bida na salamat daw. Na sinabi pa sa kanya ni Master Jin Won habang may inaabot na bagay na kung ganoon, kailangan na daw nilang magpaalam. At tanggapin daw niya ito. Na napasabi naman si Dua na yan daw ay ang Con-Friendship Medallion. Hawak ang medalyon ay sinabi ng ating bida na ito daw ay Nabiglang sinabi ni Master Jin Won na ang piercing white divine sword na ginamit ng emperador ng Bon faction na si Wang Jungyang at walang kapantay daw ang halaga. Plano daw sana niyang ibigay ito sa kanya bilang kapalit ng kanyang painting, pero sa ngayon, wala na daw siyang ibang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya't kailangan daw niyang dalhin ito. Sa halip, ibibigay na lang daw niya sa kanya ang medalyong ito. At gamitin daw niya ito ng maayos kapag dumating ang tamang pagkakataon. Na itinago ng ating bida ang medalyon sa kanyang damit na sinabi pa niya na kung ganoon, hindi daw niya tatanggihan ang kanyang mabait na alok. Pero ano daw ba ito? Na napapikit na sinabi ni Master Jin Won na ang medalyong daw ito ay nagpapakita na siya ay kaibigan ng Kunlun Sect. At huwag na daw niya itong masyadong ikabahala. Na naiinis naman sinabi ni Dowa na ang Kun Friendship Medallion daw ay mas mahalaga kaysa sa iniisip niya. Na sinabi sa kanya ni Master Jin Won na ipangako daw niya sa kanya ang isang bagay. At manumpa daw siyang hindi niya ito ibebenta o itatapon ang Kun Friendship Medallion. Kahit na ito na lang daw ang natitirang medalyon at wala daw siyang pagsisisi na ibinigay niya ito sa kanya. Yumuko ang ating bida habang papaalis na sila na sinabi na siya daw ay nangangako. At salamat daw. Kapag nagkaroon daw siya ng pagkakataon. Bibisita daw siya sa Kunlun. Na lumiungon ito na sinabi na kung ganoon, magsisimula na daw ng kanilang paglalakbay ngayon. Na sinabi ng ating bida na sige, mag-ingat daw sila sa paglalakbay nila. Habang papaalis na sila ay napalingon si Dua sa kanya. Na ang ating bida ay nakayuko pa din na sila ay nagpatuloy na sa paglalakad. Na sinabi pa sa kwento na muling lumingon si Dua na walang sino man daw ang makakaalam na ang araw na ito. Nasabay na maikli at mahaba. Ay magdadala ng ganitong hindi pa nangyayaring pagbabago. Sa buhay ni Woman, na biglang namula ang muka ni Dua na nakatingin sa ating bida. At ito ay ibinaling na ang kanyang tingin sa unahan at nagpatuloy na sa paglalakad. Na nakangiti ang ating bida na sila ay pinagmamasdan. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata.